Mas malaki pa raw sa pork barrel noon ang nadiskubre ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Mahigit 100 bilyong piso ang isiningit raw o yung mga insertions sa national budget ngayong 2025 ng halos lahat anya ng mga senador sa 19th Congress. Nakatutok si Mav Gonzales. Nagulat daw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa 2025 General Appropriations Act, mahigit 100 bilyong piso aniya ang insertions o isiningit ng halos lahat ng senador ng 19th Congress. Individual insertions daw ito na naka-FLR o for later release. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon daw kasi, nasa daang-daang milyong piso lang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang pork barrel bago ito ideklarang unconstitutional. Sabi ni Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din sa budget, pero mahaba rin aniya ito. Pwede raw niyang tanungin sa budget deliberation kung bakit ito pinayagan, kung ilan sa mga insertion ang na-release at paano ito ipinatupad. Giit ni Lacson, bagamat hindi naman agad-agad masasabing illegal ang mga budget insertion o amendment, nakukwestiyon ito, lalo kung umabot ang individual insertion ng 5 hanggang 9 bilyong piso. Nanawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang paggamit ng tinatawag na leadership fund sa DPWH, na nagbibigay daan para makapagsingit ng proyekto ang mga senador at kongresista kahit sa National Expenditure Program o NEP. Samantala, may mga senador na nababahala sa affidavit ni Orly Gutesa, ang dating security aide ni Congressman Zaldico, na nag-deliver umano ng mali-maletang pera kinako at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa hindi pagsipot sa pulong niya sa Justice Secretary, pinasinungalingan ng 2 dating kasamahan niya ang kanyang pahayag. Itinanggi rin ng nakapirmang notaryo na si Attorney Peshi Rose Espera na siya ang nagnotaryo at tumulong maghanda sa salaysay ni Gutesa. Sabi ni Lacson, makakatulong ang Manila Regional Trial Court na lutasin ang misteryo ng kontrobersyal na affidavit ni Gutesa. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta na nagpakilala kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee, walang epekto sa salaysay ni Gutesa ang anumang problema sa pagnotaryo sa affidavit dahil binasa niya ito sa pagdinig. Sumumpa naman daw siya sa Blue Ribbon, binasa roon ang kanyang salaysay at tinanong pa ng mga senador. Kaya aniya, kahit walang notaryo, hindi nawala ng saysay ang mga sinabi ni Gutesa. Pwede naman daw ipanotaryo muli ni Gutesa ang affidavit niya para mawala ang duda ng mga tao. Tingin ni Marcoleta, may kredibilidad bilang testigo si Gutesa dahil tinest niya ito at pinagtatanong sa mga sinabi niya, partikular sa mga umaning maleta ng pera. Taliwas naman ang pananaw ni Senador Erwin Tulfo na may duda raw kay Gutesa. Lalo pa raw nang itanggi ng notaryo na pinirmahan niya ang affidavit nito. Ngayon nga po, nawawala si Mr. Gutesa, hindi na nga makita po, hindi na po matagpuan. Medyo, kaya at this point, medyo nakakapagduda. Gusto ko nga may isang hearing pa po para matawag yung tao na yon, ma-course examine ho natin, para matanong lang ho natin, sino ba ang nagturo sa'yo? Dagdag ni Tulfo, magandang makuha rin ang CCTV footages mula sa pinagdalhan umanong exclusive subdivision. Pero ang eleksyon daw rito, dapat suriin muna ang mga testigo bago pa harapin sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.